Ano ba yan? Kanina ka pa pumipili dyan. Bibili ka ba o hindi? Sandali lang, Rona. Naghahanap lang ako ng barya. Kung wala kang pambayad, wag mo na aksayin ang oras ko. Meron naman akong pambayad, Rona. Kulang lang ng konti. Kung kulang pala, bumalik ka na lang pagsakto ng pera mo. Hindi yung inaabala mo ako. Baka naman pwedeng utangin ng kulang, Rona. Yan ang hindi pwede. Puro na lang kayo utang. Hindi naman kayo nagbabayad sa oras. Umalis ka na nga lang. Ang aga-aga pinipeste mo ako. Nag-iisa lang ang tindahan na madaling puntahan ng lahat sa baryo. Yon ay ang tindahan ni Rona. Maliit lamang ito na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit dito umaasa ang mga tao para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil wala silang ibang mapagbilhan. Subalit kasabay ng bawat pagbili ay ang panganib na mapahiya, masigawan o masaktan sa salita ng tindera na kilala sa kanyang matalas na dila. Sa susunod, huwag kang haharang dyan kung wala ka naman palang sapat na pera. Rona, hinahinay naman sa pananalita mo. Kawawa naman yung tao. Hay, ayan ka na naman, Mario. Pinakikialaman mo na naman ako. Ako ang asawa mo kaya dapat sa akin ka kumakampi. Asawa nga kita pero hindi naman kailangan ipahiya ng ganun ng tao. Saka nakikiusap siya na maayos. Nakakainis lang kasi. Araw-araw na lang may kulang ang pera, may mangungutang at kung ano-ano pang diskarte para lang makalusot. Ang kakapal na muka. Rona, hindi lahat pare-pareho ng sitwasyon. Wala akong pakialam. Hindi ko na problema ang problema nila. Kung bibili sila, bumili sila at magbayad ng tama. Kung kulang ang pera, hanapan nila ng paraan. Hindi yung pati ako nadadamay at mauutangan. Mga peste talaga. Rona, napabuntong hininga na lang si Mario habang inaayos sa mga paninda. Ilang taon na niyang kasama si Rona ngunit nitong mga nakaraang taon, mas lalong naging mainiti ng ulo nito. Alam niyang may pinagdaraanan ng asawa. Isang kalungkutan na hindi nito masabi kahit kanino. Sa tuwing may makikita si Rona na batang naglalaro, napapalingon ito sandali bago umiwas ng tingin, na para bang may pilit na tinatakpan sa sarili. Ilang sandali pa, may batang lalaking bumili. Ikaw, anong kailangan mo? Pabili po ng biskwit. Magkano pera mo? 10 piso po. 15 yan. Kulang ka ng 5 piso. Pwede po ba kalahati? Hoy, hindi ito palengke para bumili ka ng kalakalahati, ah. Kahit maliit lang po sana. Ang sabi ko, kulang ang pera mo. Hindi mo ba naiintindihan? Paano ka naman makakabili ng biskwit na kalahati lang? Buwisit na bata to, ah. Yun lang po kasi ang pera ko eh. Nagugutom na po ako. Eh di wag kang bumili. Kulang ang pera mo tapos mamimilit ka rito. Maghanap ka ng ibang mabibilan. Sige na naman po. Gutom na po talaga ako eh. Ay, hindi ko na problema yan. Umalis ka na nga. Dahan-dahang umalis ang bata. Hawak ang kanyang pera habang nakayuko. Hindi man lang ito lumingon pabalik. Sa ganitong eksena, wala nang nagtataka. Para sa mga tao sa baryo, normal na lamang ang ganitong pagtrato ni Rona sa mga ito. Unti-unti, nasanay na silang lunukin ang hiyake sa patulan ng kanyang galit. Subalit para kay Mario, bawat ganitong pangyayari ay may kaakibat na bigat. Tingnan mo yan ha, palagi na lang nagmamakaawa. Bata yun, Rona, saka nagugutom. Hindi ka na naawa. Eh ano ngayon? May mga magulang naman yun ha. Ba't hindi nila pakainin? Konsensya ko pa na hindi ko napagbigyan? Pwede mo namang kausapin ng maayos eh. Hindi ako nandito para magpakananay. Hindi naman yun ang sinasabi ko. Eh ano, Aber? Magkaroon ka naman sana ng konting konsiderasyon. Hay nako, lagi mo nalang sinasabi yan. Nakakasawa na. Totoo naman kasi, iba na ang ugali mo ngayon. Eh bakit ako mag-a-adjust? Nakakapagod maging mabait, Mario. Kahit naman anong kabaitan ang ipakita ko, hindi pa rin ako kinakaawaan ng Diyos. Hindi niya nga mabigay ang pinagdarasal ko eh. Napailing si Mario at sandaling natahimik. Hindi niya alam kung paano palalapitan ng asawa. Sa bawat pagsubok niyang kausapin ito ng maayos, mas lalo lamang umiinit ang ulo ni Rona. Sa loob-loob nito, may galit na hindi niya maabot. Isang galit na tila unti-unting lumalaki habang tumatagal. Ilang minuto pa, dumating si Aling Delia.
Oh, ano naman kailangan mo, tanda? Rona, bibili sana ako ng asukal. May pera ka ba? Meron naman, pero kulang ng 5 piso, iha. Ay nako, ikaw talaga? Ganyan ka naman lagi eh. Halos lahat naman kayo abuso. Huwag ka mag-alala, iha. Bukas babayaran ko ang kulang. Ilang beses mo na sinabi yan eh. Puro kayo pangako. Ngayon lang talaga, iha. Kailangan ko lang ng asukal para makainom naman ako ng kape. Hoy, hindi ako charity para hinga na lang palagi. Naku naman, iha. Kahit konti lang sana. Wala lang talaga akong maidagdag eh. Ano, hindi ko na problema yan. Gusto niyo magkaroon ng sapat na pera, maghanap kayo ng mapagkakakitaan. Umalis ka na nga. Pangatlo ka na sa pumipeste sa akin ngayong araw. Pasensya na. Bahagyang nanginig ang kamay ni Aling Delia habang hawak ang maliit na halagang ipambabayad sana. Halata ang panghihina ng kanyang katawan at ang gutom na pilit niyang tinitiis. Subalit sa harap ni Rona, tila walang puwangang awa. Ang bawat salita parang patak ng sakit na unti-unting bumubuo ng hiya at lungkot sa matanda. Rona, ibigay mo na. Huwag kang makialam. Ako nang bahala sa 5 piso. Sabing hindi na kailangan. Saka bakit mo ba tutulungan ng matandang yan? Kaya namumuro eh. Kawawa naman yung matanda. Hayaan mo na ako. Eto, Aling Delio, kunin nyo na. Ay, salamat, iho. Aba, napakabait mo talaga. Rona naman, tumutulong lang ang tao eh. Tulong? Alam mo, Mario, sa kabaitan mong yan, malulugi ang negosyo natin. Tahimik na umalis si Aling Delia. Hawak ang maliit na supot ng asukal. Paulit-ulit itong nagpapasalamat habang papalayo. Ngunit hindi na yon pinansin pa ni Rona. Sa halip, ang atensyon niya nakatuon kay Mario at sa galit na unti-unting sumiklab sa kanyang dibdib. Lagi ka nalang ganyan. Nagpapakabayani sa iba samantalang... Ano ba ang mali sa ginawa ko? Rona, tao lang tayo. Magkaroon ka naman ng awa sa kapwa mo. Diyan ka magaling. Pinamumukha mo sa akin na ako lagi ang mali. Sandaling natahimik ang paligid. Tanging tunog ng hangin at kaluskos ng mga plastik ang maririnig sa loob ng tindahan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ang bigat ng tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Sa loob ni Rona, may kung anong kumikirot na hindi lamang galit, kundi isang matagal ng sakit na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo itong bumibigat. Nang sumunod na araw, Grabe naman ang ulan na to. Parang babahain na ang buong baryo. oo nga kanina pa yan. Hindi talaga tumitila. Mukhang wala na talagang lalabas para bumili ngayon. Ganun talaga kapag ganitong panahon. Alam nga namang sumuong sila may bagyo yata. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Halos hindi na makita ang kabilang kalsada dahil sa kapal ng ulan. Ang bubong ng tindahan tila may tugtog ng libo-libong patak na walang tigil sa pagbagsak. Sa loob ng tindahan, magkatabi sina Rona at Mario habang nakatanaw sa labas. Papasok ka pa ba niyan? Sa ganito kalakas na ulan, parang hindi na. Buti naman. Delikado na rin sa daan eh. Oo, baka abutin pa ako ng baha. Umabsent ka na lang muna. Ano pa nga ba? Nakaupo sila sa loob ng tindahan habang pinagmamasdan ang malakas na ulan. Paminsan-minsan, napapahawak si Rona sa kanyang kanang pisngi. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang kirot na hindi niya maipaliwanag. Mario, parang may kumikirot dito sa pisngi ko. Ano kaya to? Saan banda? Dito sa kanang pisngi ko. Hindi naman sobrang sakit pero nakakainis. Kanina ko lang to napansin. Baka tigyawat lang yan na sa loob tumubo. Ganon din kasi ako minsan Hinimas ni Rona ang kanyang pisngi at bahagyang napangiwi. Hindi niya gaanong pinansin ang sakit. Para sa kanya, maliit na bagay lamang yun kumpara sa problema nilang mag-asawa sa araw-araw. Sa labas, patuloy ang ulan na mas lalong lumalakas at tila walang balak na tumigil. Imbis na tumila, mas lumalakas pa lalo. Mukhang tatagal pa to.
Di kasi tayo nakapanood ng balita eh. Ay, ano ba yan? Wala talagang benta. Nakakainis. Magpahinga ka na lang muna. Hindi pa naman masisira yung mga paninda natin dyan eh. Ilang sandali pa, tumayo si Mario at nagtungo sa likod na karugtong ng bahay nila. Naiwan si Rona sa harapan. Habang nakatingin siya sa ulan, muli na naman niyang naramdaman ang kirot sa kanyang pisngi. Mas matindi na ngayon kumpara kanina at hindi niya alam kung bakit. Nang bigla na lang, Rona, makikisilong muna kami ah. Ikaw na naman? Malakas kasi ang ulan, Rona. Nasira kasi yung dala naming payong. Tinangay bigla ng malakas na hangin at sakto nasa harap na kami ng tindahan mo. Mababasa itong mga anak ko. Sige na nga, basta huwag kayo magkakalat dyan ha. Salamat, Rona. biglang sumilong sa tindahan ng babaeng customer na nakaalitan niya noong nakaraang araw. Basang-basa ito kasama ang kanyang 2 anak. Isang sanggol na karga niya at isang batang lalaki na halatang giniginaw. Tumayo sila sa gilid ng tindahan. Pilit iniiwasan ng patak ng ulan na tumatalsik mula sa bubong. Tahimik ang bata sa una. Ngunit maya-maya, napatingin ito sa mga candy na nakasabit sa harap ng tindahan. Oh, ano na naman ang tinitingin-tingin ng batang yan? Baka mamaya mangutang na naman kayo ha. Ay, pasensya na, Rona. Turuan mo nga yung anak mo na wag turo ng turo. Bata pa kasi siya kaya hindi talaga maiwasan, Rona. Di turuan mo nga. Tahimik ang bata ngunit halata ang paghingi nito ng candy sa tingin pa lamang. Hinahawakan nito ang damit ng ina at paulit-ulit na tumitingin sa paninda. Hindi ito mapagbigyan ng babae kaya pilit itong inaawat. Napabuntong hininga si Rona, ngunit hindi dahil sa awa kundi sa inis. Kung ako sa'yo, bigyan mo na yung anak mo. Wala talaga akong pera, Rona. Di sana hindi ka nag-anak kung hindi mo kayang buhayin. Pasensya na. Pasensya ka ng pasensya. Nakakaasar kayo. Hindi na siya mangungulit. Anak, mamaya na lang ha. Wala pa tayong pera ngayon. Hindi na sumagot si Rona, ngunit halatang inis sa kanyang mukha. Ilang sandali pa, biglang umiyak ang sanggol. Mahina sa una ngunit unti-unting lumalakas hanggang sa maging matinis ang tunog nito. Kasabay ng malakas na ulan, naghalo ang ingay sa loob ng tindahan. Ay naku, ano na naman yan? Sandali lang, giniginaw yata ang anak ko. Patahanin mo nga yung anak mo, ang ingay. Nakikisilong na nga lang kayo, ang iingay nyo pa. Pasensya na talaga. Mas lalong lumakas pa ang iyak ng sanggol. Halatang hindi ito mapatahan ng ina. Pilit itong inaalo ngunit parang mas lalo lamang umiyak. Sa tabi nito, ang batang lalaki nagsimula na ring umiyak dahil hindi nito makuha ang gusto. 2 iyak ang sabay na umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit na tindahan. Kasabay nito, muling kumirot ang pisngi ni Rona at ngayon, mas tumindi pa. Ano ba? Hindi ko na kayang ingay na to. Pasensya ka na, Rona. Ayaw kasing tumahan eh. Umalis na nga lang kayo. Naririndi na talaga ako. Malakas pa kasi ang ulan eh. Mababasa kami ng mga anak ko. Hindi ko na problema yan. Rona, sandali lang talaga. Patitilain lang namin ang ulan. Hindi. Umalis na kayo ngayon. Nakakainis ang iyak ng mga anak mo eh. Anak ka ng anak, hindi ka naman marunong magpatahan. Rona naman. Unti-unting sumikip ang pakiramdam ni Rona. Hindi lamang dahil sa ingay, kundi sa sakit na lalong tumitindi sa kanyang pisngi. Parang may kumikirot sa loob na hindi niya maipaliwanag. Sabi ko, umalis na kayo. Rona, maawa ka naman. Wala akong pakialam sa inyo. Basta kapag gusto kong umalis kayo, umalis kayo. Pag hindi nyo pa ginawa yan, sasabuyan ko kayo ng mainit na tubig. Bahala kayong malapnos dyan. Naku, Rona, wag naman. Maawa ka naman sa mga anak ko. Sinabi ko na ayaw mo makinig. Gusto ko na nga umalis kayo ngayon din. Rona, kunting sandali na lang talaga. Hihintayin lang namin na humina na ang ulan. Magkakasakit ang mga anak ko kapag nabasa kami. Hindi ako nagbibiro. Saka ilang beses ko ba sasabihin na wala akong pakialam kahit magkasakit kayo?
Wala nang nagawa ang babae. Kahit nanginginig sa lamig, napilitan itong buhatin ng sanggol at hawakan ng kamay ng isa pa niyang anak. Dahan-dahan silang lumabas ng silong ng tindahan. Agad silang sinalubong ng malakas na ulan. Sa loob ng ilang segundo, tuluyan silang nabasa at ni hindi man lang sila nilingon ni Rona. Nang sumunod na araw, walang pasok sa trabaho si Mario. Mario, bantayan mo muna ang tindahan. Maliligo lang ako saglit. Ang lagkit na ng pakiramdam ko eh. Sige, dito lang ako. At wala naman masyadong tao ngayon eh. Huwag mong basta-basta gagalawin ng paninda at huwag ka magpapautang. Oo na, alam ko na yan. Ikaw kasi konting paawa lang, bumibigay ka na agad. Hindi naman sa ganun. Tao tayo eh. Kaya nakakaramdam talaga tayo ng awa. Ewan ko lang sa'yo. Che, basta siguraduhin mo lang ha. Oo na nga. Tahimik na pumasok si Rona sa loob ng bahay para maligo. Sa labas, naiwan si Mario na nagbabantay ng tindahan. Mahina na ang ulan kumpara kahapon, ngunit basa pa rin ang paligid. Paminsan-minsan, may dumadaan ngunit kaunti lamang ang bumibili. Ilang sandali pa, may dahan-dahang lumapit sa tindahan. Mario, pwede bang makiusap? Ay, Aling Delia, ano po yun? Baka pwede sana akong umutang ng 1 kilo ng bigas. Kahit ngayon lang, bukas babayaran ko agad. 1 kilo lang po? Oo, iho. Wala na talaga akong maluto eh. Kahapon pa kami walang kain. Sige po, sandali lang, kukuha ko. Salamat, iho. Malaking tulong ito. Wala po yun. Napakabuti mo talaga. Napabuntong hininga si Mario habang inaabot ang sako ng bigas. Alam niyang magagalit si Rona kapag nalaman ito. Ngunit hindi niya kayang tiisin ang kalagayan ng matanda. Kita sa mukha nito ang pagod at gutom. Nanginginig pa ang kamay habang nakahawak sa maliit na bayong. Paabot na sana ni Mario ang bigas nang biglang bumukas ang pinto mula sa loob. Ano yan? Rona, si Aling Delia, Anong ginagawa mo? mangungutang lang siya ng bigas. At ikaw naman, ibibigay mo agad? 1 kilo lang naman eh. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Hindi ako charity, Mario. Hindi ko itinayo ang tindahan to para ipamigay ang paninda ko. Rona, makinig ka naman. 1 kilo lang to oh. Gutom na yung matanda. Kahapon pa daw sila hindi kumakain. Eh ano ngayon? Problema ko ba yon? Hindi ko naman sila obligasyon. Pero 30 lang naman ang utang niya sa'yo eh. 30 lang, Rona. Ako nang bahala doon. Hindi halaga ang pinag-uusapan dito, kundi prinsipyo. Anong prinsipyo, Rona? Napabayaan ng taong gutom kahit alam mong kaya mong tumulong? Huwag mo akong baligtarin, Mario. Hindi ako ang mali dito. Hindi ko sinasabing mali. Ang sinasabi ko lang, pwede mong pagbigyan. Hindi! Kahit kalahating kilo pa yan, hindi ako magpapautang. Tahimik na napayuko si Aling Delia. Nanginginig ang kamay habang hawak ang bayong. Halatang nahihiya ngunit pilit pa rin itong nakikiusap. Rona, kahit ngayon lang iha, babayaran ko talaga, pangako. Ilang beses ko nang narinig ang pangako mo. Wala na akong pakialam kung mamatay man kayo sa gutom. Pasensya ka na talaga. Wala lang talaga akong malapitan eh. At ako pa talaga napili mo? Bakit hindi ka nalang umalis dito sa lugar na to? Rona, tama na! Hindi, Mario. Hayaan mo ko. Wala ka namang palang kamag-anak dito, di ba? Wala kang matakbuhan kaya dito ka nagkakalat. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo. Ano ba tingin mo rito? Kainan na libre? Hingian ng kung ano-ano? Rona, sobra ka na! Kayong malas sa tindahan ko. Puro paawa, puro utang, mga wala namang kwenta. Pasensya na. Hindi na kayo nahiya. Hindi na lang kayo lumayas dito para mabawasan ang mangungutang sa tindahan ko. Tumahimik ang paligid. Tanging paghinga ni Aling Delia ang maririnig. Mabigat, puno ng kahihiyan at sakit. Unti-unti, umatras ang matanda. Hindi na ito nagsalita pa. Hindi na rin ito lumaban. Pasensya na, iho. Nadamay ka patuloy. Aling Delia, sandali po. Huwag mo nang pigilan, Mario. Hayaan mo kong ibigay to. Sinabi ko nang hindi pwede.
Rona naman! Ibalik mo yan! Nakakaawa naman! Hindi ako naaawa! Ayos na, iho. Sanay na ako. Salamat na lang. Dahan-dahang tumalikod si Aling Delia. Mabagal ang kanyang paglalakad at tila mabigat ang bawat hakbang. Hindi na siya lumingon pabalik. Sa sandaling yun, may kung anong nabasag sa loob ng katahimikan at walang nagawa si Mario kundi panoorin ang pag-alis ng matanda. Rona, bakit ganun ka nalang magsalita? Wala ka na ba talagang awa? Anong mali sa sinabi ko? Sa kaawa? Bakit ko kakaawaan ng mga taong yon? Diyos nga hindi naaawa sa atin eh. Sobra na yun, Rona. Hindi ako magsisinungaling para lang gumaan ang pakiramdam nila. Sa hindi na ako nakakaramdam ng awa eh. Pero nasasaktan mo sila, Rona. Saka bakit mo naman dinadamay ang Diyos? Ano ngayon? Hindi ko sila problema. Saka wag mo nga akong tanungin kung bakit ko dinadamay ang Diyos ha. Hindi naman talaga siya naaawa sa atin. Ilang beses na ako nagdasal na bigyan na tayo ng anak, pero wala. Ilang taon na tayo, pero heto, pinagdadamutan pa rin tayo magkaanak. Natahimik si Mario. Hindi na siya sumagot. Tanging buntong hininga na lang ang kanyang nagawa. Yun ang dahilan kung bakit biglang nagalit sa mundo si Rona. Pagkatapos mawala ang panganay nilang anak habang ipinagbubuntis pa lang ito ni Rona, hindi na ito muling nabuntis pa. Araw-araw ito nagdarasal na sana'y biyayaan na sila ng anak ngunit palagi itong bigo. Wala pa silang tindahan noon at hindi inasahan ni Mario na matapos magtayo ng tindahan, tuluyang magbabago ang ugali ni Rona. Nang mga oras na yon, nanatiling nakatayo si Rona. Matigas ang mukha at unti-unting napangiti. Isang mapakla at malamig na ngiti. Kinagabihan, Ay, ang init pa rin ang pakiramdam ko kahit ang lakas ng ulan kanina. Buti na lang nakaligo na ako kahit papano. Pero ewan ko ba, parang may kakaiba talaga akong nararamdaman sa mukha ko. Kanina pa to eh. baka napagod ka lang sa maghapon. Halos hindi ka rin nagpahinga kahapon eh. Tapos ganun pa nangyari kanina. Hindi eh, iba to. Kanina ko pa napapansin na parang may kumikirot dito sa kanang pisngi ko. Akala ko nga mawawala na eh. Pero parang mas lumalala pa ngayon. Halika nga rito, tignan ko. Baka naman iniisip mo lang yan. Minsan kasi kapag napapansin mo, parang mas lalo mong nararamdaman. Hindi nga eh. Tingnan mo nga. Pakiramdam ko mas lumaki yung nakaumbok dito. Sandali, lapit ka pa. Oo nga no. Parang medyo namamagana yung kanang pisngi mo. Hindi na pantay sa kabila. Sabi ko na eh. Hindi ko lang pinansin. Akala ko mawawala rin pero bakit parang lumaki pa lalo? Hindi mo ba ginalaw yung tigyawat na sinasabi mo? Baka napisil mo nang hindi mo namamalayan kaya namaga. Hindi nga. Alam mo naman ako eh. Hindi ako mahilig mga likot ng ganyan. Hinayaan ko nga lang eh. Akala ko mawawala na. Baka nga tigyawat lang yan na sa loob tumubo. Ganon din kasi kung minsan eh. Sa una parang maliit lang tapos biglang namamaga. Ganun ba talaga yon? Kasi parang iba eh. Parang may matigas akong nakakapa dito sa loob. Normal lang yan. Huwag mo na lang masyadong hawakan. Mas lalong mamamaga kapag ginagalaw mo palagi. Nakakainis lang kasi. Ang pangit tignan kapag lumaki pa to. Hayaan mo na muna. Baka bukas wala na yan. Huwag mo masyadong isipin. Tahimik na tumango si Rona. Muli niyang hinimas ang kanyang pisngi bago tumalikod sa salamin. Hindi niya maalis sa isip ang kakaibang pakiramdam. Hindi naman ito sobrang sakit. Ngunit may kung anong hindi niya maipaliwanag. Kain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Simula umaga hindi pa ako nakakakain ng matino. Oo nga, halika na. Mag-aain na ako. Buti na lang may natira pa tayong ulam. Kahit ano na lang. Wala naman akong gana magluto ulit eh. Nakakainis pa nangyari kanina. Si Aling Delia na naman bang iniisip mo? Oo, siya na naman. Parang wala na siyang ibang ginawa kundi mangutang. Hindi ko naman siya masisisi, Rona. Kita mo naman yung kalagayan ng matanda. Hindi ko problema yon. Hindi ko naman siya responsibilidad. Alam ko naman. Pero ni minsan ba hindi ka nakakaramdam ng kahit konting awa? Hindi. At ayaw ko rin maramdaman yon. Tahimik silang kumain ng ilang sandali. Tanging tunog lang ng kutsara at plato ang maririnig.
Ngunit halata sa mukha ni Mario na may gusto pa itong sabihin. Alam mo, Rona, kanina habang kausap ko siya, bigla ko naalala yung nanay ko eh. Ano namang kinalaman nun? Ganon din kasi siya noon eh. Kapag wala na kami makain, nangihiram din siya sa kapitbahay. At least may tumutulong sa kanya. Oo, at doon ako nagpapasalamat. Kung hindi dahil sa mga taong yun, baka matagal na kami naghirap lalo. Eh di swerte kayo. Hindi sa swerte. May mga tao lang talagang marunong umintindi. Hindi ako ganon kaya wag mo na ipilit. Napapansin ko na nga na parang wala na yung dating Rona. Talaga. At wala akong balak magbago ulit. Bakit naman ganun ka nakatigas? Galit ka ba sa mundo? Oo, galit ako sa mundo. Napahinto si Mario. Alam niyang hindi lang ito simpleng sagot. May pinanggagalingan ng bawat salita ni Rona. Walang umintindi sa atin noon, Mario. Lalo na ako. Ilang beses ako umiyak. Ilang beses ako nagdasal. Pero ano? Wala rin naman nangyari. Rona, Ilang taon na tayo naghihintay. Ilang taon na akong umaasa na bibigyan tayo ulit ng anak. Pero wala. Kahit isa. alam kong masakit yun. Pero Hindi mo alam kung gaano kasakit. Araw-araw ko yung iniisip. Araw-araw kong nararamdaman na may kulang sa akin. hindi ka kulang, Rona. Ganun ang pakiramdam ko. Kaya wag mo ako sabihan na maawa ako sa iba. Eh ako nga wala akong nararamdamang awa galing sa mundo. Hindi naman ganun. Ganun para sa akin. Biglang napahinto si Rona. Napahawak siya sa kanyang pisngi. Aray, Mario, Oh, ano yun? sumakit ulit. Yung pisngi mo? Oo, bigla na lang kumirot. Aray, Halika nga, tignan ko. sandali. Ay, nawala na. Sigurado ka? Oo, parang saglit lang naman. Baka na-stress ka lang. Siguro nga. Kapag lumala pa yan, ipatingin na natin yan ha. Wag na muna. Baka wala lang to. O sige, basta sabihin mo agad kapag sumakit ulit. Dahan-dahang ibinaba ni Rona ang kanyang kamay mula sa pisngi. Bumalik na siya sa pagkain, ngunit hindi na katulad kanina ang kanyang pakiramdam. Hindi siya mapalagay. Tahimik na nagpatuloy ang kanilang hapunan. Sa labas, muling bumuhos ang ulan. Mahina ngunit tuloy-tuloy. Ang tanging tunog nito ay parang may dinadalang kakaibang pakiramdam sa loob ng bahay. Walang nagsasalita ngunit sa loob ni Rona may unti-unting bumibigat. At sa kanyang kanang pisngi, ang maliit na bukol ay naroon pa rin. Hindi nawawala at hindi na rin niya ito maalis sa kanyang isip. Hanggang sa pagsapit ng hating gabi, Mario, gising. Hindi ko na kaya. Ang sakit na ng pisngi ko talaga. Parang may apoy sa loob. Sobrang init sa pakiramdam. Hindi ko maintindihan kung ano to. Sandali. Saan ba banda masakit? Dito pa rin ba sa kanang pisngi mo? Oo, dito pa rin. Pero iba na to ngayon. Parang mas lumalala. Parang may kung anong gumagalaw sa loob eh. Hindi ko na kaya, Mario. Aray! Halika, maupo ka muna. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Tignan ko nga. Oo, huwag kang gagalaw, dahan-dahan lang. Huwag mo hawakan, ang sakit talaga. Kahit konting galaw lang, parang sasabog na yung pisngi ko. Mario, bakit ganito na to? Hindi ko gagalawin, titignan ko lang. Pero Rona, parang hindi na to normal ah. Iba na talagang itsura ng pisngi mo ngayon. Ano? Anong ibig mo sabihin? Gano'ng kalaki? Mario, magsabi ka ng totoo. Hindi na to maliit, Rona. Hindi na yung parang tigyawat lang. Nakaumbok na talaga. Parang kasing laki na ng itlog. Kapain mo. Ano? Hindi pwede yan. Kanina lang maliit pa to. Paano nangyari to? Natatakot ako hawakan. Hawakan mo para malaman mo. Napahawak si Rona sa kanyang pisngi. Ngunit sa sandaling dumikit ang kanyang kamay, napasigaw siya sa sakit. Napapikit siya at napakapit sa braso ni Mario habang pilit pinipigilan ang pag-iyak. Aray, Mario, ang sakit. Parang sinusunog yung loob.
Parang may kumakagat. Hindi ko na kaya. Huwag mo hawakan, lalo ka masasaktan eh. Kalma lang, huminga ka. Andito lang ako. Hindi ko naman pinipisil, inahawakan ko lang. Pero ang sakit pa rin. Parang may buhay sa loob. Parang may gumagalaw. Rona, makinig ka sa akin. Hindi na to simpleng tigyawat. Hindi na to normal na pamamaga. Kailangan na nating ipatingin to. Hindi pa. Baka mawala rin to. Baka bukas pagising ko, wala na. Paano kung hindi mawala? Tignan mo na yung laki oh. Isang gabi lang lumala na agad. Hindi ka ba natatakot sa nangyayari sa'yo? Natatakot ako, sobra. Pero mas natatakot ako sa sasabihin ng mga tao kapag nakita nila akong ganito. Rona, kalusugan mo ang pinag-uusapan natin dito. Hindi yung sasabihin ng kapitbahay. Ikaw kasi hindi mo nararanasan. Ako ang haharap sa kanila. Ako ang pagtitinginan. Alam mo kung paano sila magsalita. Konting kakaiba lang gagawa na agad ako ng kwento. Hayaan mo sila magsalita. Ang mas importante, gumaling ka. Hindi ako lalabas ng ganitong itsura ko, Mario. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na makita nila akong ganito. Mariing tumanggi si Rona habang hawak pa rin ang kanyang pisngi. Kita sa kanyang mga mata ang takot na hindi lang sa sakit, kundi sa kahihiyan na baka kanyang maranasan. Rona, naiintindihan ko yung nararamdaman mo. Pero hindi na natin pwedeng ipagwalang bahala to. Kapag lumala pa to, baka hindi na natin kayanin. Mawawala to. Kailangan mawala to. Hindi pwedeng hindi. Baka pamamagalang to. O baka dahil sa lamig o sa pagod. Hindi na to mukhang pangkaraniwan lang. Kagabi lang maliit pa to eh. Ngayon ganyan nakalaki. Hindi yan normal na pamamaga. Wag mong palalain ang iniisip ko. Lalo lang ako natatakot. Gusto ko lang mawala to kahit bukas pagising ko lang. O sige, kung ayaw mo muna, hindi kita pipilitin ha. Pero bantayan natin to. Kapag lumala pa, wala na tayong pagpipilian. Oo, bantayan na lang muna natin. Baka kusaring mawala. Magpahinga ka na muna, baka makatulong kahit papano. Hindi ako makatulog. Bawat galaw ko masakit. Parang may bumibigat dito sa mukha ko. Humiga ka lang, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Dahan-dahang humiga si Rona, ngunit hindi siya mapakali. Ang sakit ay hindi nawawala at ang pakiramdam na may kakaiba sa kanyang pisngi, lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Samantalang si Mario, na natiling gising at pinagmamasdan siya na punong-puno ng pag-aalala. Kinabukasan, Mario, nandiyan ka ba? Ang bigat ng pakiramdam ko. Hindi ako nakatulog na maayos. Oo, nandito lang ako. Kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba? Oo, hindi na wala. Parang mas lalo pang bumigat at parang mas lumaki pa. Tignan ko nga ulit. Huwag kang gagalaw, dahan-dahan lang. Huwag mo hawakan. Tignan mo lang. Oo, pero Rona, masalata na ngayon. Hindi mo na talaga matatago to. Hindi, ayoko. Ayoko makita nila akong ganito. Kailangan na talaga natin pumunta sa ospital, Rona. Hindi na to pwedeng ipagpaliban. Hindi ako lalabas. Kahit anong sabihin mo, hindi ako lalabas. Paano kung lalo pang lumalayan? Hanggang kailan ka magtatago dito? Hanggang mawala to. Kahit ilang araw pa. Basta ayoko makita nila akong ganito. Rona, Ayoko, Mario. Pakiusap. Huwag mo akong pilitin. muling natahimik ang loob ng bahay. Walang gustong magpatalo. Ang isa ay takot sa sakit. Ang isa naman, natatakot na para sa kalagayan ng mahal niya. Sige, kung yan ang gusto mo. Dito ka na lang muna. Ako nang bahala sa tindahan. Ikaw na unang humarap sa mga bibili. Ayoko makita nila ako. Oo na, sige. Ako nang bahala. Simula noon, hindi na lumabas si Rona. Si Mario na nagbantay sa tindahan. Siya na ang humaharap sa mga bumibili. Siya na rin ang sumasagot sa mga tanong ng mga kapitbahay. Hindi na rin siya pumasok sa trabaho. Nanatili siya sa bahay para kay Rona. Sa loob ng bahay nila, patuloy na nakatago si Rona. Unti-unting kinakain ng takot. At sa kanyang kanang pisngi
Ang bukol ay nananatili na hindi humuhupa, hindi nawawala at sa halip, tila lalo pa itong lumalaki. Bawat gabi ay tila naging paghihirap ni Rona. Mario, hindi ko na kaya. Ang sakit na naman. Mas masakit na ngayon kaysa kagabi. Parang may kumikilos sa loob na hindi tumitigil. Parang may kumakain sa lamang ko, Mario. Rona, kalma ka lang. Huminga ka ng malalim. Nandito lang ako. Pero, bakit ba parang mas lumalala na naman yan? Hindi na talaga maganda to eh. Hindi na to simpleng kirot lang eh. Tuloy-tuloy na. Hindi na nawawala. Kahit hindi ko galawin masakit. Masakit yung bukol sa loob. Lumalaki na lumalaki. Tignan ko nga ulit. Dahan-dahan lang ha. Hindi ko hahawakan kung masakit pero kailangan ko makita eh. Huwag mong hawakan. Kahit hangin lang ang dumumpi, parang nasusunog. Mario, ang bigat na ng pakiramdam ko. Nakahusli na talaga ang bukol. Rona, mas malaki na nga. Hindi na siya katulad kahapon. Parang mas umumbok pa lalo. Alam ko, ramdam ko, may nakadikit na matigas sa loob. Parang gusto niyang lumabas. Ang sakit. Hindi ko na kaya. Kailangan na talaga natin pumunta sa ospital. Hindi na to pwede ipagpaliban. Baka kung ano na to. Hindi. Ilang beses ko magsasabihin sa'yo. Hindi ako lalabas ng ganito ang itsura ko kahit ano mangyari. Rona, hindi mo na dapat iniisip ang itsura mo ngayon. Buhay mo na nakataya rito eh. Baka kung ano na nangyayari sa loob niyan. Hindi ako sasama. Kahit anong pilit mo, hindi ako magpapakita sa mga tao. Ayokong pagtawanan. Ayokong mapag-usapan. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga sa akin, gumaling ka. Ako may pakialam. Ako nga harap sa kanila eh. Ako ang pagtitinginan. Hindi mo alam kung gaano kasakit yun. Mas masakit ba yun kaysa sa nararamdaman mo ngayon? Oo. Kasi hindi ko kaya tiisin ang kahihiyan. Mariing tumanggi si Rona habang napapahawak sa kanyang pisngi. Napapangiwi siya sa bawat salita dahil sa sakit. Ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan ang sarili. Makinig ka, Rona. Kung ayaw mo lumabas, ako na lang ang maghahanap ng paraan. Baka may ibang makatulong. Hindi ko kaya makita kang ganyan. Kung may paraan na hindi ako lalabas, gawin mo. Pero wag mo akong dadalhin sa ospital, pakiusap. Oo, sige. Lalabas ako sandali. Hahanap ako ng paraan. Pero magpahinga ka muna ha. Huwag mo masyadong galawin yan. Bilisan mo na. Hindi ko na kaya ang sakit. Parang lalong lumalala habang tumatagal. Babalik ako agad. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Mario, bumalik ka agad na. Natatakot na ako. Oo, sandali lang ako. Sige na. Tahimik na tumango si Rona habang nakaiga. Hawak niya ang kanyang pisngi. Samantalang si Mario, dali-daling lumabas ng bahay. Isinara niya ang tindahan. Sa labas, basa pa rin ang lupa. May bahagyang patak ng ulan ngunit hindi ganun kalakas. Habang naglalakad si Mario, nakasalubong niya ang isang matandang lalaki na nagtutulak ng kariton. Mang Celso! Mario, ikaw pala yan. Bakit sarado ang tindahan nyo? Masama kasi ang pakiramdam ni Rona kaya hindi muna kami nagbukas ngayon. Ganun ba? Kaya pala tahimik dun sa inyo eh. Lagi pa naman kayong bukas kahit umuulan. Oo nga eh, pero ngayon hindi talaga kaya. Nahihirapan na siya. Malubaba ang sakit niya? Hindi ko rin alam kung ano to pero parang hindi na normal eh. Kaya nga nag-aalala na ako. Ganun ba? Mag-ingat kayo. Mahirap magkasakit ngayon. Oo nga po. Nga pala, pabili na rin po ako ng buko. Baka makatulong kahit papano. O sige, pipili ako ng maganda. Huminto si Mang Celso at pumili ng isang sariwang buko mula sa kanyang kariton. Tahimik ang kanyang kilos, ngunit mapapansin ang kanyang pagmamasid kay Mario. O ito, sariwa to, malamig pa. Baka makatulong kahit papano sa may sakit. Salamat po. Kahit papano makagaan man lang sa pakiramdam niya. Alagaan mo mabuti ang asawa mo.
Opo, ginagawa ko naman ang makakaya ko. Mabuti. O sige, mauna na ako. Salamat uli, Mang Celso. Mag-iingat ka. Tahimik na umalis si Mang Celso at itinulak ang kanyang kariton palayo. Samantalang si Mario, nagmadaling bumalik sa kanilang bahay. Mario, bumalik ka na pala. Ang sakit pa rin. Parang hindi na tumitigil. Ito, may dala ko. Baka makatulong kahit papano. Bumili ako ng malamig na buko. Hindi ko kaya. Parang wala na akong ganang uminom. Ang sakit ng pakiramdam ko. Subukan mo kahit konti. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo. Mario, may sasabihin ako. Ano yun? Nanaginip ako kagabi. Bago ako nagising sa sakit. Oh, anong panaginip? Hindi tayo dapat pumunta sa ospital. Kahit dali mo pa ako doon, hindi ako gagaling. Rona, panaginip lang yun. Hindi, iba to. Ramdam ko para may nagsasabi sa akin na hindi doktor ang makakatulong sa akin. Huwag mong isipin yan. Lalo ka lang matatakot eh. Hindi ako natatakot sa panaginip. Natatakot ako kasi pakiramdam ko, totoo yun. Rona, pakinggan mo ko ah. Mas delikado kung hindi tayo kikilos. Wala tayong mapapala sa ospital. Magsasayang lang tayo ng pera at oras doon. Mas mabuti nang sumubo kaysa wala tayong gagawin. Hindi ako pupunta. Kahit pilitin mo pa ako, Mario. Malakas ang paniniwala ko na tama ang panaginip ko. Rona, Maniwala ka naman sa akin. Wala ron ang lunas. tahimik na napabuntong hininga si Mario. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ang sarili niya bang takot o ang sinasabi ng asawa. Sa loob ng bahay, muling bumigat ang hangin. At si Ronay nananatiling nakahiga at hawak ang kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi humuhupa. Ang bukol hindi lumiliit. Sa halip, lalo pa itong lumalaki. At sa kanyang isipan, may isang bagay na unti-unting tumitibay. Hindi ito sakit na kayang gamutin ng doktor. Kinabukasan, muling lumabas si Mario ng bahay. Dala ang mabigat na pakiramdam at nag-uumapaw na pag-aalala. Sarado pa rin ang kanilang tindahan. Tahimik ang paligid ng baryo at bahagya pa ring basa ang kalsada mula sa ulan ng mga nakaraang araw. Habang naglalakad siya, tila hindi niya alam kung saan pupunta hanggang sa may nakasalubong siyang pamilyar na mukha. Ang kumari nilang si Magda. Paring Mario, saan ka pupunta? Saka nasan si Maring Rona? Hindi ko siya nakikita sa tindahan yun itong mga nakaraang araw ah. Mare, buti nakita kita. Hindi na talaga maganda ang lagay ni Rona. Ilang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay. Bakit? Ano nangyari sa kanya? May sakit ba siya? Hindi ko na nga maintindihan kung anong klaseng sakit yun eh. Nagsimula lang naman sa kirot sa pisngi niya tapos ngayon, sobrang laki na ng bukol. Hindi na normal ang itsura niya, Mare. Bukol? Gaano kalaki? Nung nakaraan parang kasing laki lang ng itlog eh. Ngayon mas lumaki pa. At hindi lang yun. Sobrang sakit daw. Parang may gumagalaw sa loob. Ha? Ganun na kalala? Bakit hindi nyo dinala sa ospital? Ayaw niya. Ayaw niya lumabas. Nahihiya siya. Natatakot siya sa sasabihin ng mga tao. Naku, hindi maganda yan. Napakunot ang noo ni Magda habang nakikinig sa kwento ni Mario. Kita sa mukha nito ang pag-aalala. Ngunit may halong pagdududa na parang may naiisip siyang hindi agad masabi. Mario, may itatanong ako sa'yo. Naniniwala ba kayo sa kulam? Kulam? Bakit mo na itanong yan, kumare? Kasi sa totoo lang, yung mga ganong klase ng sakit, lalo na yung bigla na lang sumusulpot tapos lumalala agad, hindi agad-agad gumagaling. Minsan hindi yan pang doktor. Ha? Ano bang ibig mo sabihin? May mga pagkakataon kasi na may gumagawa ng masama at may mga taong gumagamit ng kulam para manakit ng kapwa o di kaya maghiganti. Hindi naman siguro. Baka nagkataon lang. Mario, hindi ako basta-basta nagsasabi ng ganyan. May mga nakita na ako. May mga kakilala ako na ganyan din na nangyari.
hindi sila gumaling sa ospital. Kung hindi sa ospital, saan? Sa albularyo. Albularyo? Oo, kung hindi doktor ang makakagamot sa kanya, baka albularyo ang kailangan nyo. Natahimik si Mario. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Ngunit sa lagay ni Rona, wala na siyang ibang mapanghawakan. Kung totoo man yan, may kilala ka bang albularyo? Meron, sa kabilang baryo. Matagal na siyang nanggagamot doon. Marami na siyang natulungan. Pwede mo ba akong tulungan makausap siya? Samahan mo ko, Mare. Oo naman, tutulungan ko kayo. Kawawa naman si Maring Rona eh. Salamat, Mare. Wala na kasi akong ibang maisip na paraan. Nag-aalala na talaga ako sa asawa ko. Huwag ka mag-alala, sasamahan kita. Kakausapin natin ang kakilala kong albularyo. Sige, gagawin ko kahit ano. Basta gumaling lang si Rona. Magtiwala ka lang pare, gagaling din si Maring Rona. Sa gabing yun, dala ang pag-asa at kaba, sinamahan ni Magda si Mario upang makausap ang albularyo. Hindi nagtagal, pumayag itong pumunta sa kanilang bahay kinabukasan ng gabi. Kinagabihan, Rona, nandito na ako. May kasama akong albularyo. Albularyo? Bakit may albularyo dito? Rona, pakinggan mo muna. Wala na tayong ibang magagawa. Subukan lang natin. Para sa'yo naman to eh. Tsaka sabi mo hindi ka gagaling sa doktor. Kaya baka sa albularyo gagaling ka na. Dahan-dahang pumasok si Mario kasama ang isang lalaking nasa edad 70. Tahimik ang kanyang kilos. Matama ng kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Rona. Ikaw ba si Rona? Oo, ako nga. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Ayoko na po ng ganitong pakiramdam. Pwede ko bang makita ang pisngi mo? Tanggalin mo yan takip. Rona, tanggalin mo na ang mask mo. Sige, huwag kang gagalaw. Titignan ko na mabuti. Masakit. Sobrang sakit pa rin ang pisngi ko. Sandali lang. Lumapit ang albularyo at sinilip ang kanyang pisngi. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, tumitig lamang ito ng matagal na parang may binabasa sa itsura ng bukol. Matagal na ba ito? Ilang araw pa lang po, pero mabilis ang paglaki kaya naging ganyan nakalaki ang pisngi niya. May nararamdaman ka bang kakaiba sa loob? Parang may gumagalaw. Parang may kumakain sa laman sa loob ng pisngi ko. Tsaka mainit na hindi ko may paliwanag. Hirap na po ako. Tulungan niyo po akong gumaling. Magagamot po ba siya? Sabihin niyo po ang totoo. Hindi. Hindi ko siya kayang gamutin. Ha? Bakit po? Hindi ako ganong kalakas para gamutin siya. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ito simpleng kulam lang. May pinanggagalingan ng galit ng taong gumawa nito sa kanya, kaya hindi ito basta-basta. Siguro may ginawa siyang masama sa taong yon para gawin sa kanya ang ganitong klase ng kulam. Kung hindi niyo siya kayang gamutin, sino? Paano siya gagaling? Naawa na ako sa asawa ko. Baka naman may paraan pa na gumaling siya. Isang malakas na mangkukulam ang gumawa nito sa kanya. At aaminin kong wala akong kakayahan para labanan ang mangkukulam na yun. Hindi ko rin isusugal ang sarili ko dahil kapag ginawa ko, sa akin babalik ang sumpa at wala akong kakayahan para labanan yun. Kaya pasensya na, hindi ko kayo matutulungan. Tumahimik ang buong bahay. Walang gumalaw at walang nagsalita. At sa sandaling yon, mas lalong bumigat ang hangin sa paligid. At sa puso ni Rona, unang beses siyang nakaramdam ng tunay na takot. Totoo nga na epekto ng kulam ang tumama sa kanya. Ngunit ang isang malaking tanong, kung sino ang gumawa nito sa kanya. Noon niya naisip na marami siyang naging kaaway. Maraming tao ang nagalit sa ugali niya. Maraming tao siyang nasaktan sa masasakit na salitang lumabas sa bibig niya. Isa na roon si Aling Delia. Kinabukasan,
Tila mas naging matamlay si Rona. Masyado nang mabigat ang kanyang pisngi. Mario, hindi ako mapakali. Paulit-ulit ko naiisip yung sinabi ng albularyo. May gumawa ito sa akin. May galit sa akin. Sino kaya yun? Rona, wag mo na munang isipin yan. Mas lalo ka lang mahihirapan eh. Magpahinga ka muna. Paano kung papahinga kung oras-oras ko na lang iniisip kung sino may kagagawa nito? Ang dami ko nakaalitan. Ang dami ko nasaktan. Sino kaya sa kanila? Hindi natin malalaman kung manghuhula lang tayo. Kailangan natin ng malinaw na sagot. Mario, may naiisip ako. Sino? Si Aling Delia. Si Aling Delia? Oo, siyang lagi kong nasusungitan. Lagi kong pinapahiya. Baka siya na ang gumanti sa akin. Rona, matanda na yon. At sa lagay niya, sa tingin mo kaya niyang gawin yon? Hindi natin alam. Baka may kakilala siyang gumagawa ng kulam. Baka siya ang nagpagawa. Huwag ka munang mambintang. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko siya nakikita. Sa lagay mo na yan, lalabas ka pa? Akala ko ba? Oo, sasamahan mo ako. Pupunta tayo sa kanya. Bahala na kung may makakita. Itatago ko na lang itong mukha ko. Rona, hindi pa okay ang kalagayan mo eh. Saka ano na lang ay iisipin ng matanda pag nalaman niya na pinagbibintangan mo siya. Mas hindi ako magiging okay kung hindi ko malalaman ang totoo. Mariing tumayo si Rona kahit nahihirapan. Hawak niya ang kanyang pisngi habang pilit niyang pinipigilan ng sakit. Ngunit mas malakas ang kanyang kagustuhang malaman ang katotohanan kesa sa kanyang nararamdaman. Sa kabila ng pangamba, sinamahan ni Mario si Rona. Tinakpan ni Rona ang kanyang mukha ng tela upang hindi mahalata ang bukol. Mabagal ang kanilang paglalakad. Bawat hakbang may kasamang kirot para kay Rona. Tahimik ang paligid habang papalapit sila sa bahay ni Aling Delia. Sigurado ka pa talaga dito, Rona? Baka nagkakamali ka lang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Kailangan ko malaman kung siya nga. Paano kung hindi siya? Masasaktan na naman yung matanda dahil pararatangan mo siya. Kung hindi siya, edi maghahanap pa tayo. Hanapin natin kung sino may gawa nito sa akin. Sa tingin mo ba amin si Aling Delia kung sakaling siya may gawa nito sa'yo? Tatanungin ko siya. Hahanapin ko siya. Malalaman ko rin ang totoo kahit hindi pa siya umamin. Rona, Hindi na ako uulo ngayon, Mario. Napapagod na ako sa ganitong kalagayan ko. sige, kung yan ang gusto mo, nandito lang ako. Nagpatuloy sila sa paglalakad papunta sa bahay ni Aling Delia. Napapatingin ng ilang kapitbahay sa kanila at nagtataka kung bakit nakatakip ng mukha si Rona, ngunit hindi na nila pinansin ang mga ito. Pagdating nila sa maliit na bahay ni Aling Delia, napansin agad nila ang katahimikan. Dahan-dahang kumatok si Mario. Tao po, nandiyan po ba kayo, Aling Delia? Buksan mo na lang, Mario. Sandali lang, hintayin natin si Aling Delia. Bakit parang walang tao? May tao yan, sandali. Maya-maya, bahagyang bumukas ang pinto. Isang mahina at pagod na boses ang sumalubong sa kanila. Sino? Sino yan? Ako to, si Rona. Rona? Aling Delia, pwede po ba kaming pumasok? O sige, pasok. Pasok kayo. Salamat po, Aling Delia. Pagpasok nila sa loob, agad nilang nakita ang kalagayan ni Aling Delia. Nakahiga ito sa papag, payat, mahina at halos hindi na makagalaw. Bukod doon, namumutla na ang matanda. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo nakaratay dyan? Ilang araw na akong may sakit.
Mahina na ang katawan ko at hindi na ako makatayo ng maayos. Ano? Bakit hindi po kayo humingi ng tulong sa mga kapitbahay? Wala naman akong malapitan. Sanay na rin ako at wala akong ibang kamag-anak dito. Rona, Hindi maaari. Bakit kayo nagpunta dito? May maitutulong ba ako sa inyo? Ay tama, may utang pa pala akong hindi nababayaran. May tatanong lang sana ako sa'yo. Ha? Ano yon, iha? Kayo ba may kinalaman sa nangyayari sa akin? Rona, Anong ibig mo sabihin, iha? May gumawa sa akin ito. Ang sabi ng albularyo, kinulab daw ako ng taong may matinding galit sa akin. Kayo ba ang gumawa nito? Rona, daan-dahan. Sagutin mo ang tanong ko. Kayo ba ang gumawa nito sa akin? Tumahimik sa buong silid. Napatitig si Aling Delia kay Rona. Hindi siya nagalit ngunit puno ng lungkot ang kanyang mga mata. Aninag ang kabaitan sa kanyang kulubot na mukha. Iha, sa lagay ko na to, sa tingin mo kaya ko pa bang gumawa ng masama sa kapwa? Hindi ko nga kayang buhayin ang sarili ko. Paano pa ako gagawa ng ganyan? Oo nga naman, Rona. Wala siyang kinalaman dito. Pero kayo kasi ang lagi kong nasasaktan. Totoo yan. Nasaktan ako sa mga salita mo. Pero hindi ibig sabihin nun gagantihan kita. Aling Delia, matanda na ako, iha. Pagod na ako sa buhay. Hindi ko naiisipin pang manakit ng iba. Narinig mo yun, Rona? Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Nagkamali ba ako? Kung may gumawa man yan sa'yo, hindi ako yon. Pero iha, mag-ingat ka. Hindi biro ang kulam. Kailangan na talaga nating maghanap ng makakatulong sa atin. Hindi siya ang gumawa. Oo, hindi nga siya. Kung hindi siya, sino? Mahinang napaupo si Rona. Mas lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Hindi lang dahil sa sakit kundi dahil sa kalituhan. Sa sandaling yon, mas lumaki ang takot sa kanyang dibdib. Kung hindi si Aling Delia, sino ang may kagagawan? At bakit siya? Habang nakahawak siya sa kanyang pisngi, muling kumirot ang sakit. Mas matindi, mas malalim, at mas nakakatakot. Mario, parang hindi ako makahinga. Kung hindi si Aling Delia, sino pa? Sino pa may galit sa akin ng ganito kalala? Rona, wag mo ubusin ang sarili mo sa kakaisip. Baka lalo ka lang manghina eh. Nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Maghahanap tayo ng ibang manggagamot. Paano ako kakalma kung hindi ko alam kung sino ang kalaban ko? Pakiramdam ko kahit saan ako lumingon may nakatingin sa akin. Parang may sumusunod. Baka dala lang yan ng takot. Normal lang yan sa sitwasyon mo eh. Huwag mo hayaang kainin ka ng isip mo. Hindi. Iyon talaga. Parang may presensya. Parang may nagmamasid. Hindi ko lang makita kung sino. Rona, nandito lang ako. Hawakan mo ang kamay ko. Hindi kita iiwan. Sabay nating haharapin to. Mario, natatakot ako. Hindi na ito yung dating galit ko lang sa mga tao. Iba na to. Parang may kapalit lahat ng ginawa ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo ngayon. Ang mahalaga, malagpasan natin to. Basta, hahanap tayo ng paraan. Sana nga may paraan pa, Mario. Nagpatuloy sila sa paglalakad pa uwi. Mabagal ang hakbang ni Rona at bawat galaw may kasamang kirot. Ngunit mas mabigat ang dinadala niyang takot kaysa sa sakit ng kanyang pisngi. Sa paligid, nagsisimula ng dumilim. Ang hangin ay malamig at ang kalsada ay halos walang tao. Sa di kalayuan, may isang kariton na nakapwesto sa gilid ng daan.
Rona, dahan-dahan lang ha. Malapit na tayo sa bahay. Konti na lang. Napapagod na ako. Parang humihina na ang katawan ko. Pero ayoko pa rin sumuko. Hindi ka susuko. Nandito ako. Kakayanin natin to. Mario, Ano yun? yung nagtitinda ng buko. Si Mang Celso. Kanina pa ba siya nandyan? Hindi ko napansin. Baka kararating lang. Parang kanina ko pa siya nararamdaman eh. Parang may kakaiba. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam. Basta masama ang kutob ko sa kanya. Parang kakaiba talaga. Rona, huwag ka muna mag-isip ng kung ano-ano. Normal lang na may dumaraan na nagtitinda. Saka kilala mo naman yan, di ba? Si Mang Celso. Tama. Kilala ko nga yan. Lagi yan nakapwesto sa kabilang kalsada sa bahay natin eh. Kapag mainit ang panahon, doon lang siya nakapwesto. Ngayon nag-iikot na pala siya. Habang papalapit sila, napansin nila si Mang Celsong nakatayo sa tabi ng kanyang kariton. Nakayuko ito ngunit sa sandaling malapit na sila, unti-unti itong nag-angat ng tingin. Diretso kay Rona. Mario, pauwi na kayo? Opo, galing lang po kami sa kabilang bayan. Napansin ko nga na doon kayo galing. May importanteng sadya lang po kami ron. Ganun ba? Kumusta na ang asawa mo? Ganun pa rin po. Hindi pa rin gumagaling eh. Hindi pa rin. Kaya pala nakatakip pa rin ang pisngi niya. Pwede ko bang makita, Rona? Huwag na. Mas lalo lang sumasakit kapag nilalabas ko. Oo nga po. Lalo pa nga lumala, Mang Celso. Minsan dala na rin niya ng sama ng ugali ng isang tao. Ano? Baka po may alam kayo kung ano pa ang pwede namin gawin, Mang Celso. Bigla kasing lumaki ang bukol ni Rona eh. Baka may kakilala kayo na... Minsan, hindi lahat ng sakit na dadaan sa karaniwang paraan. Pero hindi ka naman parurusahan kung wala kang ginawang masama sa kapwa mo tao. Mas lalong hindi ka tatablan kung maganda ang iyong kalooban. Ano po ang ibig niyo sabihin, Mang Celso? Wala. O siya, lumakad na kayo. Mag-iingat na lang kayo lalo na't hindi biro ang mga bagay na hindi nakikita. Tahimik si Rona habang nakatingin kay Mang Celso. May kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may gusto itong sabihin ngunit hindi sinasabi. Ang mga mata nito ay tila may alam. Mario, umalis na tayo. Sandali lang. Hindi, gusto ko na umuwi. Sige, tara na. Tahimik silang naglakad palayo. Ngunit hindi napigilan ni Ron ang lingunin si Mang Celso. Nakatayo pa rin ito at nakatingin pa rin sa kanila. Mario, napansin mo ba yung tingin niya? Sino? Si Mang Celso. Parang may kakaiba sa kanya. Ano namang kakaiba? Hindi ko alam. Pero parang may alam siya. Rona, huwag mo nalang pansinin yun. Hindi. Kanina pa ganun ang pakiramdam ko. Parang may nagmamasid sa akin. Tapos siya ang nakita ko. Tapos yung mga sinabi niya pa. Huwag ka muna maghinala agad. Baka nagkataon lang. Pero yung mga sinabi niya parang hindi normal. Matanda na yun. Baka ganun lang talaga magsalita. Hindi ko maalis sa isip ko eh. Pinapalabas niya na masama akong tao kaya nangyari sa akin to. Mas lalo ka matatakot kung iisipin mo yan. Mario, kung siya kaya, Tama na ang pambibintang, Rona. hindi ko sinasabing siya na. Pero Huwag ka muna mambintang. Wala pa tayong ebidensya. hindi ko lang kasi maiwasan. Mas mahalaga ngayon na magpagaling ka. Oo, pero paano kung hindi tayo nakatingin sa tamang direksyon? Saka, saan tayo makakahanap ng magaling na albularyo? Makakarating din tayo dun. Hindi na ako mapakali. Hindi ko na kaya ang sakit, Mario. Tulungan mo ako. Kung ano man ang kasalanan ko, handa na akong pagsisihan yon. Mawala lang tong pakiramdam ko na to. Kinakain ang loob ng pisngi ko. Aray ko!
Napailing na lamang sa awa sa asawa si Mario. Gustuhin man niyang tulungan ito ay wala siyang magawa. Hindi niya alam kung saan maghahanap ng taong tutulong kay Rona. Pagka-uwi sa bahay, inihiga niya na ang kanyang asawa. Nakatulog na ito sa sobrang sakit ng nararamdaman. Tahimik na lumabas si Mario. Naiwan si Rona sa loob ng bahay mag-isa. Mahina at unti-unti nang nawawala ng lakas. Ilang sandali ang lumipas, may kumatok na isang matandang lalaki. Tao po! May tao po ba? Pasensya na pero pwede po ba makahingi ng kahit konting pagkain? Kahit konting tira lang po. Gutom na po ako eh. Sino yan? Ilang araw na po ako naglalakad, Ineng. Ilang araw na rin akong walang maayos na kain. Pasensya na kung nakakaabala ako sa iyo. Nanghihina na kasi ang katawan ko. Dahan-dahang tumayo si Rona. Kahit nahihirapan, lumapit siya sa pintuan. Binuksan niya ito ng bahagya. Sa labas, isang matandang lalaking payat, marumi at halatang pagod. Anong kailangan mo? Pasensya na. Kahit konti pagkain lang, kahit ano, gutom na talaga ako, Ineng. Hindi na ako makalakad na maayos. Ilang araw na akong palakad-lakad. Nawalan na ako ng lakas dahil sa gutom. Sandaling natahimik si Rona. Nakatingin siya sa matanda. Wala nang galit at inis na dati ay tiyak na sasabog sa kanyang bibig bagkus ay may kakaibang pakiramdam na matagal niya nang hindi naramdaman. Sandali lang po. Maghintay lang kayo dito. Salamat, Ineng. Dahan-dahang pumasok si Rona sa loob. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang sakit ng pisngi. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi yun ang iniisip niya. Sa halip, may bumibigat sa kanyang dibdib. Isang uri ng pagsisisi. Ilang beses siyang may tinaboy na pulubi. Ilang beses siyang nanakit. Ilang beses siyang hindi naawa. Ngayon, siya na ang nasa ganoong kalagayan. Ganun pala ang pakiramdam na nahihirapan sa sakit. Masakit na hindi lang sa katawan kundi pati sa kalooban. Dahan-dahan niyang kinuha ang pagkain. Isang malaking supot ng tinapay at isang basong tubig at bumalik siya sa labas. Ito po. Kunin niyo na at kainin na agad. Maraming salamat, Ineng. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Huwag na po kayo magsalita. Kumain na po kayo para bumalik agad ang lakas niyo. Malaking tulong na ito, Ineng. Mabubusog na ako nito. Napakabait mo. Pagpalain ka sana. Ngayon lang ako naging ganito. Bumabawi lang ako sa kasamaan ko noon. O siya, sige, kumain na po kayo. Tahimik na naupo ang matanda sa labas ng tindahan at nagsimula ng kumain. Samantalang si Rona, nakatayo lamang at pinagmamasdan siya. Walang kahit na anong galit. Ilang sandali pa, dumating si Mario. Rona, nandito ka pala sa labas. Bakit bukas ang tindahan? Binuksan ko. May nangihingi ng pagkain eh. Ha? Sino? Yung matanda. Gutom na gutom kaya naawa ako. Rona? Totoo? Nakaramdam ka na ng awa? Binigyan mo siya? Oo, Mario. Binigyan ko siya ng pagkain. Diyos ko, matutuwa ba ako dahil nagbago ka na? Pero paano ako matutuwa kung ganyan pa rin ang kalagayan mo? Napagtanto ko na lahat ng mali ko. Ang sama-sama ko pala. Nadamay ang ibang tao dahil sa galit ko sa mundo. Nadamay ang iba dahil lang sa hindi ko magawang magkaroon ulit ng anak. Rona. Mario, wala ka pa rin bang nahanap? Wala eh. Kahit saan ako magpunta, wala akong makitang kayang tumulong. Hayaan mo na. Hindi pa tayo susuko. Tanggap ko na, Mario. Rona. Kasalanan ko rin naman kung bakit ako nagkaganito. Huwag mo sabihin yan. Hindi, totoo yun. Dahil sa ugali ko,
dahil sa mga ginawa ko sa ibang tao. Rona, Ilang beses akong nalakit. Ilang beses akong hindi naawa. Ilang beses akong naging mapagmataas. Ngayon, bumabalik lahat sa akin. Kung ito ang kapalit, tatanggapin ko. hindi pa huli ang lahat, Rona. Hindi pa. Kung hindi man ako gumaling, sana kahit papano, may nagawa akong tama bago matapos ang lahat. Rona, Ngayon ko lang naramdaman kung paano maging tao. napahagulgol ng iyak si Rona at ganon din si Mario. Sa labas, patuloy na kumakain ang matanda. Sa loob naman, unti-unting bumibigat ang emosyon at sa sandaling yun, hindi alam ni Rona na ang taong tinulungan niya ang may hawak ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, Mario, parang may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Pero parang may nagbago. Hindi na ganun kasakit ang pisngi ko. talaga? Rona, sandali, tignan ko nga. Baka humupa na. Hindi ko alam. Pero hindi na siya katulad kahapon. Parang may nawala. Parang may unti-unting gumagaan. Rona, baka ito na yun. Baka may nangyari na. Mario, natatakot pa rin ako. Pero ngayon, hindi na tulad ng dati. Parang may kapayapaan na kahit papano. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Sabay nating haharapin kung ano man to. Mario, kung ito na ang huli kong sandali, gusto kong malaman mo. Mahal na mahal kita at nagsisisi ako sa lahat. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi pa itong katapusan. Sabi mo nga, di ba? Gumaan ang pakiramdam mo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may darating pa. Ano yun? Hindi ko rin alam. Tao po! Mario, nandiyan ka ba? Pwede bang pumasok? Mang Celso, kayo pala, bakit po? Pasok kayo. Dahan-dahang pumasok si Mang Celso. Pamilyar ang kanyang suot ngunit hindi na madungis ang kanyang mukha. Noon lang siya namukhaan ni Rona. Rona, Kayo yung matandang tinulungan ko. oo. Ako nga, Rona. Pero bakit po kayo nagpanggap? Ano pong kailangan nyo? May kailangan akong itanong sa'yo. Ano po yun? Nagsisisi ka na ba talaga sa lahat ng kasamaan mo? Ano pong ibig niyo sabihin? Nagsisisi ako, sobra. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong pinagsisihan ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat pananakit ko sa ibang tao. Totoo ba ang pagsisisi mo? O dahil lang sa takot? Hindi na dahil sa takot, kundi dahil ngayon ko lang nakita kung gaano ako naging masama. Kung gaano ako nakasakit ng kapwa ko. Mang Celso, Hayaan mo siya magsalita, Mario. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat, gagawin ko. Pero alam kong huli na, kaya ang tanging magagawa ko na lang, magsisi at magbago. At kung bibigyan ka ng pagkakataon, magbabago ka ba talaga? Oo, kahit buong buhay ko pagugulin ko sa pagbawi, gagawin ko. Kung ganon, alam mo ba kung bakit ka nagkaganyan? Alam mo bang ako ang may gawa nito sa'yo? ano? Kayo? Oo, ako. Bakit niyo po ginawa yun? Matagal kitang pinagmamasdan, Rona. Araw-araw. Bawat pananakit mo sa mga bumibili, lalo na sa mga walang-wala. Hindi ko sana gagawin, pero napuno ako. Ano pong ibig niyo sabihin? Naalala mo ba yung mag-ina? Yung pinaalis mo sa ulan? Yung sanggol na umiiyak? Yung batang gutom at yung inang nagmamakaawa? Nasa kabila lang ako noon. Nasa ilalim sila ng karitong ko. Doon sila sumilong matapos mo silang paalisin. Diyos ko, Ako ang may kasalanan. Doon na ako nagpasya na kailangan mong matutunan ang sakit na dinaranas ng iba. Kaya niyo ako kinulam.
Oo, pero hindi para patayin ka, kundi para baguhin ka, Rona. Patawad. Patawad po. Hindi ko alam. Hindi ko naisip. Napuno lang ako ng galit pero mali ako. Sobrang mali. Rona, Kung pwede lang ibalik ang lahat. Kung pwede lang. Patawarin niyo po ako. Hindi mo na maibabalik ang nakaraan, pero pwede mong baguhin ang susunod. Handa po ako magbago. Kahit anong gawin ko, babawi ako. At pinatunayan mo na yon. Paano po? Kahapon, nung binigyan mo ko ng pagkain, hindi mo alam kung sino ako pero tumulong ka. Hindi ka nagalit at hindi mo ako sinumbatan. Hindi mo rin ako ipinagtabuyan. Doon ko naisip na baka nga nagbago ka na. totoo po yun. Doon ko nakita na handa ka na. Kaya naman tatapusin ko na rin ang sumpa. Talaga po? Ipikit mo ang mga mata mo, Rona. Dahan-dahang ipinikit ni Rona ang kanyang mata. Tahimik ang paligid at ilang sandali. Mario, Bakit? parang wala na. Ano? Wala na yung sakit. Wala na yung bigat, Mario. Rona, ang pisngi mo. Bumalik na sa dati. Totoo ba? Oo, wala na yung bukol. Nang ganun kabilis lang. Diyos ko, salamat. Salamat po. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong to, Diyos ko. Siguraduhin mo lang na totoo ang pagbabago mo, Rona. Opo, pangako. Kinabukasan, lubos ang kasiyahan ni Rona sa nangyari sa kanya. Hindi niya inasahan na mabibigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon kaya naman kinabukasan, maaga niyang pinuntahan si Aling Delia. Aling Delia, magandang araw po. Nandito po ako. Rona, pasensya na po sa lahat ng nasabi at nagawa ko. Nagdala po ako ng pagkain at gamot para sa inyo. Iha, patawarin niyo po ako. Mali ako. Sobrang mali. Pinatatawad na kita, Iha. Hindi ko lang inaasahan na pupunta ka rito ngayon. Salamat po, Aling Delia. Gumaan na po ang loob ko. Hindi ko dapat kayo pinagsalitaan ng masama. Simula noon, naging mabait na si Rona sa lahat. Maging sa babaeng customer niya noon, humingi siya ng tawad. Mabait naman ito at pinatawad siya kaagad. Noon naramdaman ni Rona na mas masarap palang magkaroon ng maraming kaibigan kesa magkaroon ng maraming kaaway. Ang kwento ni Rona ay paalala na ang ugali natin sa kapwa ay may kapalit, mabuti man o masama. Sa simula, hindi niya alintana ang nararamdaman ng iba. Para sa kanya'y normal lang ang manakit ng damdamin lalo na kung may sariling pinagdaraanan. Subalit ipinakita ng kanyang karanasan na ang sakit na ibinibigay natin sa iba, maaaring bumalik sa atin ng mas mabigat at mas masakit pa. Hindi agad nakita ni Rona ang kanyang pagkakamali. Kailangan pa niyang maranasan ng matinding paghihirap bago siya natauhan. Ipinapakita nito na minsan, ang buhay mismo ang nagtuturo sa atin ng leksyon hindi sa paraang gusto natin, kundi sa paraang kailangan natin. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin. Kahit gaano tayong nagkamali, may pagkakataon pa para magbago. Nang piliin ni Rona ang kabutihan, kahit huli na, doon nagsimulang magbago ang kanyang kapalaran. Ipinapakita nito na ang tunay na pagbabago nagsisimula sa puso at sa taus-pusong pagsisisi. Sa huli, ang pinakamahalagang aral, maging mabuti sa kapwa hindi dahil may kapalit, kundi dahil yon ang tama. Dahil ang kabutihan, kahit tahimik, may kapangyarihang maghilom hindi lang ng sugat ng iba, kundi pati na ng sarili nating pagkatao. Wakas!